Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang mga price predictions dito kay Bitcoin at saka si Ethereum. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, unahin po natin ang prediction dito para kay Bitcoin. Sabi rito ay ETF has seen net outflows for 5 consecutive days, turning the past week into a nightmare. Ayan. Yung outflow daw, yan, yung mga outflows dito sa magkakasunod na nakalipas na 5 araw sa mga ETF ay nagbigay raw po ito ng bangungot nitong nakalipas na linggo. Yan dito kay Bitcoin. Considering the pressure from the Fed on cryptocurrencies, this was not surprising. Simultaneously, the process of converting Genesis massive GBTC reserves into cash continues. Kaya ayan, nagdulot na rin ng pressure ang Fed sa mga cryptocurrency. Pero hindi raw po ito nakakasorpresa. At ang Genesis naman ay patuloy po sila sa pagko-convert ng kanilang malaking GBTC into cash. Ayan, at patuloy pa rin po yan hanggang ngayon. On the bright side, Goldman Sachs' latest report indicates that customer interest in Bitcoin has increased with the approval of ETF. Ayan. Ayun naman daw po sa report ng Goldman Sachs, ay yung customer interest dito kay Bitcoin ay tumaas naman daw po. At yan ay dulot ng approval ng ETF. The net inflow of our $11 billion in less than 3 months confirmed this. If Bitcoin avoids massive drops and comprehensive bans or FUD, it should continue to draw demand through the ETF channel. Ayan, kung may iwasan daw po ni Bitcoin ang kanyang malaking pagpagsak or massive drop. Yan, yan kung wala pong gaanong comprehensive bans. Yan. At saka FUD. Yan, kung maiiwasan po niya ito. Ay yan, magpapatuloy lamang po ito na magkakaroon ng demand. Yan sa pamamagitan po ng mga ETF products. Kaya yan, meron po tayong chart dito. Ayan, nakikita po natin dito na yan, nagkaroon po siya ng breakout dito sa upper trend line na ito. Turning to the price, BTC continues to close above $69,000. This reflects the bull's appetite to test the 73,777 level. If the rise continues as one step back, 2 steps forward, the target is $80,000. Kaya yan, si Bitcoin ay nagpapatuloy po sa ibabaw ng presyong $69,000. Kaya ayan, susubukan po niya, mukhang ititest daw po niya ang presyong 73,777. Ayan. Ngayon, kung magpapatuloy daw po ito sa kanyang pag-angat at mababasag niya ang 73,777 na presyo or price level, ay magpapatuloy po ito sa presyong $80,000. Conversely, if the price turns down from its current level, the recent price will become a bull trap. And altcoin investors will be shocked if the price drops to $59,000. The key support is at $59,098. Kaya ayan, kung sakaling bumagsak daw po ang market price ni Bitcoin, ayan, at nabasag po yung trend line natin dito sa ilalim, ay posible pong bumagsak ang presyo ni Bitcoin hanggang $59,000. Yan, sapagkat yung sunod po na key support ay nasa $59,098. Kaya yan, dito naman po tayo kay Ethereum. The negativity pumped by ETF is clearly felt in the price. The SEC implies that it won't be as straightforward as the BTC ETF. A positive for Ethereum's price is the reclaiming of the 20-day EMA. As long as the price stays above $3,521, there could be more upside for it. Kaya ayan, sabi rito ay nakabalik daw po itong si Ethereum sa ibabaw po ng 20-day EMA
or na moving average. Ito po yan, yung kulay blue. Ayan. Nakabalik na po siya dito. Ngayon sabi rito, basta magagawang manatili ni Ethereum dito sa ibabaw ng 20-day EMA natin dito ay yan, at ito po ay mananatili sa ibabaw ng presyong $3,521 ay magpapakita po ito ng pagpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. If the rise continues, the ETH price could set sail towards $3,679 and $4,094. Ayan, kung magpapatuloy daw po ang pag-angat ni Ethereum, ayan, ay posible daw po niyang akyatin ang presyong $3,679 at saka ang $4,094. However, closure below $3,679 will damp optimism, and falling below the 50-day SMA could invalidate the short-term bullish scenario. In this case, we could see a deeper correction towards $2,868. Kaya yan, magkakaroon po ng matinding pagbagsak itong si Ethereum kapag nagsara raw yung kanyang presyo sa ilalim ng $3,679. Yan, at yan, mas magkakaroon pa ng malalang sitwasyon kapag ang presyo ni Ethereum ay nagsara dito sa 50 SMA natin dito. Yan po yung kulay red. Yan, pag nagsara yung kanyang candlestick dito sa ilalim, ay mas magkakaroon ito ng matinding pagbagsak at mai-invalidate po yung kanyang short-term bullish scenario. At pwede po itong bumagsak hanggang sa presyong 2,868. Yan, mga nandito po yan. Yan po ang mga predictions yan na inilabas po ng inilabas ng CoinTurk. Yan, CoinTurk News. Yan, mga prediction po nila dito kay Bitcoin at saka kay Ethereum. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.